Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tolda, kay Inam o Israel ng iyong tirahan, wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos ay nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Hakob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap, kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikatatlong linggo ng Adbyento. At ang ating pong ebanghelyo mula kay San Mateo ay nagbalik po sa atin sa episode ng ating Panginoon na nasa templo at katunggali niya ang mga Pariseo, ang mga Saduceo at nagque-question sa kanya. Ano po ang question sa ating Panginoon? Ano ang K mo? Natatandaan niyo po yun? Pag sinabing ano ang K, ibig sabihin ano ang karapatan mo. Di po ba yun ang tanong sa kanya? Anong karapatan mo para gawin ang lahat ng ito? No, para bang itong mga Pariseo ay mga tuturo sa templo na ayaw nilang masasapawan.
Kaya nung nakita nila kung papaanong ang pagtuturo ng Panginoon na sinasabayan niya ng kanyang paggawa ng mga milagro ay talagang nakapukaw sa atensyon ng mga tao at siya ay nag-viral. Ika nga, nag-viral ang ating Panginoon. Kaya very influential siya, maraming sumusunod sa kanya. Para bang natatabunan yung kasikatan nitong mga Pariseo. Kaya nagtatanong sila sa kanya, ano ang K mo? Ano ang K? Karapatan. Dahil lang ba yan sa ano ang pinag-aralan? Ano ang diploma? O may estado ba sa kanyang pamilya? O yung pedigree na tinatawag? Na siya ba ay may mataas na katungkulan? O may malaking titulo? Yun ba ang karapatan? No? Kung ganun lang po, di lahat na lang ng may diploma, kung ano na lang ang gusto nilang sabihin, na sila na lang palagi ang nasusunod at sila na lang palagi ang tama, alam naman po natin sa ating buhay, sa katotoo lang ho, hindi naman nadadala sa diploma o kung ano mang eskwelahang pinag-aralan. Malungkot nga po dahil kung saan pa mataas ang pinag-aralan, yun din naman po ang baba ng kanilang karakter, ng kanilang moral. No? Kaya nga po, itong ang tunay na pinanggagalingan, sa ating Panginoon, alam naman po natin na ang talagang pinaghuhugutan ng ating Panginoon ay iisa lamang, dahil siya ay anak ng Diyos. So, tulad ng Ama, tulad ng Espiritu Santo, sa ating Panginoon, siya mismo ang authority. No, kaya't wala na siyang pagkukuhanan. Hindi niya kailangan ng diploma, hindi niya kailangan ng malaking title dahil siya mismo ang anak ng Diyos. O hindi pa ba sapat na karapatan yan? No? Kaya nga itong mga hindi naniniwala sa kanya dahil talagang nagbubulag-bulagan na lamang. No, dahil sa kataasan ng kanilang yabang, ng kanilang pagiging arogante, ay ayaw nilang masasapawan at lagi nilang kino-compare ang kanilang sarili. Kaya they try to put down Jesus by asking His authority. Pero dahil sa mga tunay na nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon, hindi naman po kailangan ipakita yung ID o hindi ipakita na siya ay may malaking karapatan. Hindi na po kailangan dahil ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay nagmumula hindi lamang sa isip, ngunit lalong-lalo na sa puso at sa kalooban. Nawa pa nga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay ngayong Adbyento ay makilala natin ang Panginoon. Ang paghahanda natin sa kanyang pagdating ay unti-unti na rin po nating makilala ang Panginoon, ang kanyang role sa ating buhay. Ano nga po ba ang dahilan ng ating pagsunod sa Kanya? Hindi naman po siguro dahil sa mga bagay na nahihingi natin, no? Mahalaga din po 'yon. Lalapit din po tayo sa Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Ngunit hindi po 'yon ang pangunahin. Ang pangunahing dahilan ng ating paglapit sa Panginoon, pagkilala sa Kanya, ay hindi kung anong ating makukuha, kung hindi dahil siya ang pinanggagalingan ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating pananampalataya. Siya ang ating pag-asa na habang nariyan ang Panginoon kasama natin sa ating paglalakbay dito sa buhay, sa ating buhay dito sa lupang ibabaw, ay magagampanan din natin ang ating mga obligasyon at mahaharap natin ang mga pagsubok ng buhay. Mga kapatid, sa ebanghelyong ito, nawa ay lalong magpalapit sa atin ng ating paghahanap sa ating Panginoon sa ating buhay. At ito ay lalo pang magpalalim at magpalakas ng ating pananampalataya. Amen.